Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. At unahin na nga nating pag-usapan ang malaking anunsyo po ng Itbulaga kani-kanina lamang para yan sa dapat po nating abangan by May 22, 2026. So Friday po, bukas yan mga Kadabarkads. So sa by request, makakasama natin si Ian Red, si Raisa May, and si Miles Ocampo. Samantalang kanina, ginulat po ng Itbulaga ang lahat ng Dabarkads natin dahil ginagamit na po nila yung Itbulaga na page nila sa Facebook na merong 19 million followers. So nag-live po sila doon kanina, and also naka-live din po sila sa TBJ na Facebook page. Kaya naman congratulations sa Itbulaga. Samantalang kanina kapansin-pansin po ang madalas na pag-appear nitong si Roel Carino sa programang Itbulaga. At ang tanong nga po ng marami, bakit daw po madalas na si Roel or araw-araw na po dito sa Itbulaga at nawala na daw sila Dominador Albiola, si Lucky Robles, si John Ryle at Daryl Shane Jandani. So ito lang po yung nakikita kong explanation dito mga Kadabarkads para po hindi nabigyang issue pa ng ibang mga netizen. So rotation po kasi ang schedule, at kung madalas nating nakikita si Roel sa EV, yun ay dahil po nagbabawi siya sa mga araw na hindi po siya nakita sa Itbulaga nung time po na naoperahan po siya, di ba? Kaya kung madalas po ninyo nakikita si Roel Carino, binabawi niya lamang po yung mga day na wala po siya sa programang Itbulaga. At wag na po sana itong bigyan ng kahulugan ng ibang mga netizen. And speaking of Roel Carino, mga Kadabarkads, pag-usapan naman natin ang pagko-compare po ng ilang mga netizen dito po kay Roel, kay Jerome Ibardome, na pag-usapan po kasi yan mga Kadabarkads sa isang YouTube channel na kung saan live po na na-interview si Jerome. So, natanong po siya doon kung ano daw yung say ni Jerome sa pagko-compare po ni Jerome sa ibang mga clones. So, dapat na daw po itong tigilan dahil hindi po ito nakakabuti at nagkukos lamang po ng bangayan sa magkabilang panig. So, kung magko-compare, dapat friendly comparison dapat. Diba? Yan po yung sabi ni Jerome Ibardome. Yung iba daw po kasi, talaga namang nagko-compare tapos nangaaway na. So, wag sanang ganun. Respeto po natin yung talento ng bawat isa sa kanila. Lalo't kaibigan po ni Jerome, si Roel Carino. At alam nyo ba mga Kadabarkads, miss na po ni Lucky M. Robles si Jerome Ibardome, at sabi nga po ni Lucky Robles, "Miss you Jerome, di man physically tayo nagkikita, dito lang me for you kapatid. Praying for more success sa'yo kapatid." And sabi nga nila, sana daw po magkasama-sama ulit itong mga clones natin. So siguro may inihahanda pong bagong segment ang Itbulaga para sa mga clones natin, kasi 'di ba nakapirma po yung ilan ba yon? 5 clones sa programang Itbulaga at 5 years po yun. Wait na lang natin na magkaroon sila ng segment dito kasi hindi naman sila pumirma dyan for nothing. Meron pong gagawing segment para po sa kanilang 5 talaga. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Boss Joey De Leon. So kanina po kasi sa live ng Itbulaga, wala naman po si Boss Joey De Leon. Diba, nung nakaraan pa po siya nakabalik dito sa Pilipinas from Singapore. Inaasahan nga po ng marami na kahapon live ng Itbulaga, diba, makikita na po si Boss Joey. Pero until now at kahapon, hindi po siya nakita sa Itbulaga. So hindi man natin alam ang sitwasyon or kalagayan ni Boss Joey De Leon ngayon. Sana po ay okay lamang po siya mga Kadabarkads. Marahil nagpapahinga lamang po yun dahil sa pagod po ng kanilang vacation sa Singapore. Samantalang kanina naman sa The Age is Right, nakasama natin ang isang international model na si Elizabeth.
Grabe yung mga secret agent and the age is right, no? Mga bigatin po, mga kadaver cats. And also, kanina, yung isa pa pong secret agent na si Noel, may regalo po siya kay Bossing Vic Soto na drenowing niya po yung itsura ni Bossing Vic Soto. Binigay niya po ito at pre-name niya po ito, mga kadaver cats, para maibigay nga kay Bossing. Kasi nung time daw na nalaman po niya na siya po ay mag-guest sa The Age is Right, dali-dali daw po siyang nag-drawing at alas 4 na daw po siya natapos. Para nang sa ganun ay personal niya daw itong may abot kay Bossing Vic Soto. At kanina matagumpay niya nga po itong naiabot kay Bossing and lubos nga po ang pasasalamat ni Bossing dahil talagang kuhang-kuha po ni Noel yung itsurang tunay ni Bossing Vic Soto. Sayang no, wala po yung kay Boss Joey De Leon or kay Tito Sen. Si Bossing lang po kasi ang ginawa na saktong wala din naman po si Boss Joey sa programang Itbulaga kanina kaya okay lang naman na si Bossing po ang kanyang ginawa na since mahirap din po kasing magawa nito eh. Minadali niya lang po ito mga kadaver cards pero maganda at maayos niya po itong natapos. Samantalang kanina naman po sa Sugod Bahay mga kapatid, sobrang daming mga daber cards natin ang nakigulo, nakisaya at nakiisa po sa programang Itbulaga. At kanina nga nakasama natin dyan yung ini-endorso po ng brand ng Itbulaga. Walang iba kundi po ang Yakult. Andyan po yung dalawang mascot nila. And nabigay nga po sila ng mga Yakult sa Sugod Bahay and also sa studio po ng Itbulaga. Lahat po sila ay may regalong natanggap mula po sa Yakult. Samantalang talakayin naman natin mga kadaber cards ang tungkol dito sa isang noontime show na kung saan ay magtatanggalan na daw po ng mga host dahil ito sa di umano ay pagkalugi ng naturang programa. So pumalo na daw po kasi sa 813 million ang lugi ng naturang network. Kaya naman ang ending magbabawas daw po ng mga hosts. Ayon dito sa post ng isang Facebook page, umugong ang bali-balita daw na posibleng magbawas ng mga hosts ang It's Showtime at ayon sa entertainment blogger at showbiz manager na si OJ Diaz, isa lamang si Ayan Perez sa mga taong iminumungkahing alisin na sa nasabing noontime show. Kaugnay pa rin ito sa patuloy na pagtitipid o cost-cutting na isinasagawa ng ABS-CBN kamakailan lamang ay naiulat na muling pagtala ng pagkalugi ang kumpanya sa unang quarter ng taong 2026. Lumawak ang pagkalugi ng kumpanya ng 63% at umabot na sa 813 milyon dulot ng kawalan ng mga political advertisement at pagbabado ng kita mula sa serbisyo ng Sky Cable. So yun po yung tinitingnang rason kung bakit nagbabawas di umano ng mga host sa naturang programa. Sobrang dami kasing host nila doon mga kadaber cards, tapos pagdating naman po sa mga segment hindi na po ganoon kaganda. So sana mag-focus po sila sa segment na kung saan may enjoy ng mga televiewers, 'di ba? So kayo ba mga kadaber cards, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.